Mag-build up ako doon sa point ni Kit kasi ako ay sobrang nagandahan. Since tayo ay dito na sa topic ng agriculture, gusto ko i-add ang parable of the sower. Parable of the sower found in Matthew chapter 13 or 12. Hindi ako sure. Pero sabi dito sa parable of the sower, very similar lang. Si Jesus ang sower, nagkasik siya ng binhi sa 4 types of ground. Ang unang-unang ground ay wayside. Ang seed doon kasi kinuha lang ng mga birds, tapos wala na. The next type of soil ay the stony soil. Dito, yung seed actually nagtanim, pero mali ang drawing ko. Ang stony soil pala, on the surface ay maganda siya tingnan. But on the inside, doon yung mga bato. So, nung natanim yung seed, nagtubo siya, pero dahil sa init ng araw, nag-wither yung plant. Question, ang araw ba ay maganda sa plant or hindi? Maganda. So, ang problem ay hindi sa plant, ang problem ay sa soil, na yung place sana na pwedeng lagyan ng roots, wala na kasi may mga stones taking the place of the root. That's why, nag-give up. Next ay ang thorny soil. Alam niyo ba, ang soil na ito, ang pinaka-productive na soil sa tatlo. Dahil, kaya niyang magpatubo ng seeds and weeds at the same time. Pero, ang nangyayari pag nagsasabay ang dalawa, yung mga weeds ends up overtaking the seeds, the plant. This represents those people na ang kanilang side, dalawa ang pinapatubo nilang seed sa kanilang buhay. One for the world and one for God. Yung isang fit ay sa church, yung isa ay sa labas. Ang music pagsabak ay religious, sunset ay pop, jazz, and rock musics. That's why thorny soil sila. Dalawa kanilang pinapatubo. And the last one is the good ground. Dito, the plant does not only grow, but it bears fruit. In the good ground, the plant does not only grow, but it bears fruit. So, katulad ng kay Kit, ito yung question ko. Paano sa isang tao, ikaw maging good ground? Ikaw ba ay pinanganak na good ground na? Kung ikaw ay nare-realize mo sa sarili mo na ikaw ay wayside, ikaw ay stony, ikaw ay thorny, paano ikaw mag-change? Huli na ba ang lahat for you to change? No! Because just like in the fake vine, the father, the gardener, is the one na nagkukuha sa iyo at naglalagay sa true vine. Jesus, the sower, can break your wayside hard soil. He cultivate, diligan until the wayside soil ay magiging good ground. Jesus, the sower, can be the one na magtanggal ng stones sa iyong life until the stony ground becomes good ground. Jesus can be the one to take out the weeds sa iyong thorny heart until the thorny soil becomes good ground. Kaya, the point here namin is, it's not too late and you're never too far for God to make you into a good ground and for God to put you into the true vine, which is Jesus Christ. Amen.